Mapagpalang gabi po sa gabi nito. The Lord is faithful. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating buhay, ang ating kaluluwa sa pagsamba sa gabi nito. Sa pamamagitan ng panalangin, ang ianyayahan natin ang banal na Espiritu Santo na mula sa Panginoon na siyang malaya po sa buhay ng bawat isa. Sige po tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Tunay nga po, Panginoon, na nararanasan po namin, Panginoon, sa iyong pagkilos at pangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy po na kami ay lumalapit sa iyo, hihingi ng kapatawaran sa aming pong puso, sa aming pong kaisipan, sa aming pong buhay, Panginoon Diyos. Pakalinisip kami sa oras na ito, Panginoon, at tuloy na maranasan po namin ang iyong pangunguna sa aming pong kalagitnaan. O banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa matagumpay na maghapon na aming Panginoon ay iyong piningatan sa kapagulan ng aming pong katawang lupa na binigay nyo ng kapanginahan sa mga oras na ito sapagkat sa ilang po namin ito tunay na masusupungan. Sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa pagpapatawad, sa paglilinis na pati po namin, Panginoon Diyos, ang aming puso, Panginoon, ay tunay na siniputinan ng bulak, Panginoon Diyos. At upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay para sa ilang, Panginoon Diyos. Inihahalo po namin ang aming buhay sa iyo bilang isang buhay na patotoo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Tuloy nga po, Lord, na pagpalaan niyo ang gawa nito, inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu Santo na nagmumula po sa iyo na malaya po nino sa aming pumalagitnaan. Panginoon, patuloy na ang pagsama mo, Panginoon, ay maranasan sa buhay ng bawat isa, lalo pinili sa lahat ng tatayo sa pagpilo nito, sa lahat ng mga awitin na kanila pong inihanda. Tunay na maging mababang sa ito, Panginoon, sa iyong harapan at ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging dapat sa pagsamba sa gabi nito, Panginoon. At tunay nga po na pagpalain rin ang maghahandog o maghahamig ng iyong banal na salita. Pakalinisin ang kanyang puso, ang bawat mga sa kanyang bilang, Panginoon. Maranasan niya, Panginoon, ang karunungan na nagmumula po sa iyo, Panginoon Diyos. At tunay nga po, Lord, na pagpalain ang kanyang buhay, at tunay na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay maging dapat sa mga salita ng Panginoon. Maging sa mga panalangin
Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. May ginawa ko Diyos sa buhay mo ngayon natin. Amen? Meron po ako ngayon from California. Meron po ngayon isang maliit na church na may contact person po isang pastor. Sa inyo na po natin, sa dulo doon, meron occasion na in order for the evil to triumph, is that good man should do nothing. Ibig sabihin po, mas nagtatagumpay daw ang pang-away sa buhay natin kung wala tayong ginagawa. Ngayon kapatid sa ating paglilingkod, rotate your time, your talent, your efforts, di ba, yung treasure. Ang kailangan natin itong ibigay sa Panginoon. Kasi kung wala tayong ginagawa, mas nagtatagumpay daw ang gawa ng pang-away sa buhay mo natin. Nag-ipo mo tayo. Kaya po, I was also reminded sa famous conversation ni Moises and with God. Sabi ni Moises, kung Lord, huwag mo kami sasamahan, ay huwag na lang po kami pumunta sa lugar po ngayon. Pero sabi ng Panginoon sa Exodus 3 verse 1, I will be with you. Moises yung higit sa kayamanan na makukuha nila sa promised land. Mas gusto ni Moises yung presensya ng ating Panginoon. Bakit po kaya? Alam po natin na at least kahit nandun na yung kayamanan, meron ka ng kayamanan, pero kung wala yung presensya ng Panginoon, wala pa rin ang kayamanan. Hindi po ba, napakalaga po ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Pwede ba palagpakan natin si Lord? Hallelujah! Mahal natin ang Panginoon, mas mahal natin ang Diyos. Wala na po. Kayo po kami sa Panginoon.
dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, natutulog yung pag-ibig sa aming kapwa sa inyong Diyos. Hallelujah. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, at higit sa mahal na inay, mahal na mahal ng Diyos. Sa iyong kamay, aking ibigay, buong buhay sa iyo, O Diyos. Akayin mo ang aking mundo ng pag-asiro. Iwalay sa'yo ang buhay ko'y iaalay sa'yo sa manamang pangako mo. Jesus, iyo ako ay mo. Iyo
kawan ng Panginoon Jesus. Wala bang iisang Diyos, Panginoon, wala. And here we are, O Lord, raising our hands to you, Father God, acknowledging your power, your presence, Panginoon, sa buhay po namin. We honor you and worship you, Lord Jesus. Salamat po sa kapatigan na aming natatanggap mula po sa inyo, Panginoon. Sa mga pagpapalang pinagkatiwala po ninyo sa amin, maraming salamat, Lord. Sa pamilya po na meron po we thank you for it, Panginoon Diyos, sa bahay-simbahan na ito, Panginoon, na ikaw ang pinupuri at sinasamba. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay, Lord, kung wala ka sa buhay namin, wala rin kami sa lugar na ito. Just thank you for giving us assurance, Panginoon, na ikakasama namin sa bawat araw, na hindi kami dapat matakot, hindi dapat kami mamamba, Panginoon, sa anumang pagsubok ng buhay, sa anumang suliranin, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw, Panginoon Jesus, ay kasama namin mula umpisa hanggang sa wakas po ng aming buhay, Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa kabuhayan na pinagalas ko na sa aming Panginoon. Sa bawat panalangin na ipagtutulog at sa mga tutulog mo pa, Lord, sa buhay ko. We bow down to you, Lord, and we worship you and honor you. Lahat po na meron po ay galing po sa inyo, Panginoon. Wala po kami may pagmamalaki. Sapagkat even the life of everything, ito po ay galing sa inyo. And we honor you. Salamat po. Salamat po na mapapalaki po ang ganito. Iyakan mo na malay kumilos sa inyong banal Espiritu at malusap po sa buhay ng mga bansa. Salamat po sa inyong kapulit at samba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Yes, Yes, the Lord is Lord. faithful. Ayan. Sige po, bago po simulan yung ating salita po ng Diyos sa pagsasalusuhan po ngayon. Kaya ano muna, pangunahan ko po muna kayo sa isang panahon. Sige po, pray po tayo. Tunay na Ama, ko po yung ipapasalamat kami sa iyong pangalan. Tunay na Lord na napakasarap magpuli sa iyo. And sa gabi po na ito, Panginoon, nawa yung mga salita mo na namin po sasalusaluhan. Tumingin po ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon, nawa Lord, patuloy na mag-manifest po ito sa aming buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Patuloy, Lord, na mapagtibay po ito, Lord, yung buhay po namin sa buhay po ng pananalangin namin at sa buhay po ng pagsamba namin sa iyong pangalan. Patuloy, Lord, na sa iyo po, Panginoon, yung matagumpayan, Panginoon, ng gawain ito. Ito ay aming nalangin in Jesus' name. Amen. 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 Ngayon po namin ng worship. Kung hindi mo makasayin ng ng Lord. Pero salamat po sa Lord at muli po ay ito po sa inyong harapan para mag-share po ng konti. So yung title po ng i-share po sa inyo ngayon is The Power of Prayer and Worship. Sabihin nga daw po natin, the power of prayer and worship. Amen. Yan. Yan yung topic po natin ngayon, yan, is dalawa daw po yan sa pinaka-importante aspeto ng buhay po natin bilang yan, Kristiyano or yung buhay natin as Christian. Ayan. Yan po yung prayer and worship. And sabi nga po nila, yung buhay po natin ay para two-way street. Yan, kailangan may communication tayo po sa Diyos. Yan, syempre, ano po ba yung ginagamit natin? Yan, pang-communicate sa ating Diyos. Yan, di ba? Yung dalawa po na yan, yung prayer and worship. At, yan. Tingnan po natin yung essence po yung dalawa na to. And let's dive deep po sa tatlong powerful points
po na i-share ko din po sa inyo ngayon. Yan, yung unang point po is number 1 po, prayer, our direct line to heaven, or ang ating SOS button. Yan. Di ba pag sinabing direct line, yan sa phone, kapag may tinawagan po tayo, di ba, wala naman ang ibang sasagot doon, wala nang ibang papalitan sa atin ng call center agent, kundi yung mismong taong tinawagan natin. And pag sinabi naman daw po SOS line, di ba, ito yung ginagamit ko sa emergency. Yan. Lalo na po ngayon, di ba, ang daming natural disaster natin, tayo pong nararanasan. And for sure, gawin na gamit po yung SOS na linya po ng gobyerno ngayon, which is yung 911. Ayan. Na pag isang tawag lang daw ay, yun, mag-respond daw po sila sa emergency. Ayan. So, yun. And yung SOS na tinatawag, yung yan, sa emergency nga po, sa emergency response. So, yan, ganun din daw po yung prayer. Hindi lang po siya simple pakikipag-usap sa ating Panginoon, hindi lang siya way natin para sabihin sa Lord kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung nararanasan natin. Yan, it is our direct, unlimited, and free of charge. Yan, libre po ang pananalangin. Yan, sabi nyo nga daw po sa mga katabi nyo, libre ang manalangin. Yan, kaya napaka-swerte daw po natin, napaka-bless po natin na yung creator of the universe, siya yung nasa speed dial natin, na isang lang, first one. Yan, pag tumawag lang tayo sa kanya, di ba? Siya yung isa sa mga garantisadong sasagot sa atin. And sabi po dito, sobrang daming patunay po sa Bible of how quick God responds to prayer. Yan. So, isa po yung panalangin ni Josue na mababasa po natin sa Josue 10, 12 to 14 na patunay kung gano'n po kabilis mag-respond yung ating Panginoon sa ating mga panalangin. Ayan. So, yan. Sama-sama po natin basahin kung nababasa niyo po. Yan. Sige, pabasahin po natin. 1, 2, 3, go! Noong araw ng mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo. Nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tumigil na ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi tumubog sa buong maghapon. Kailanman hindi pa nangyari at hindi na muli mangyayari na si Yahweh ay sumusunod sa isang tao at may paglaban sa panog ng Israel. Yan. So yan po, yung nasa gitna na daw po ng digmaan, yung mga Israelita, hiniling ni Josue sa Diyos na patigilin yung araw para magkaroon daw po ng sapat na iwanan para sa labanan. Na agad po na tinulungan ng Diyos yung panalangin na yun, agad na tinulungan ng Diyos yung panalangin na yun ni Josue. Yan, sa pamamagitan na po ng pagpapahinto po ng araw at ng buwan na nagpilitaan po sa mga Israelita na magkaroon ng mahabang oras para hindi po sila magapi ng mga kaaway at makamtan po nila yung katagumpayan na yan, inaasahan po nila. Sabi dito, yung pangako po ng Diyos na tumugon bago pa man manalangin ng tao.
Yan. Mababasa naman po natin yan sa Isaiah 65, verse 24. Sabi po yan, yan ang nakupasahin ko po. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking hihingin at ibibigay ko ang kanilang hinihingi. And di ba? Bagaman may mga pagkakataon po na, di ba, na mabilis tumugon yung Diyos. Yan. Sa mga panalangin natin. Mayroon din mga pagkakataon na hindi daw po agad nangyayari kung ano yung mga pinagdadasal natin sa Kanya. Dahil yan, alam naman po natin na His plans are better than our plans. And may mga tugon din si Lord sa mga panalangin natin na hindi inaasahan. Minsan sinasagot tayo ng Lord na hindi din eksakto ng kung ano pinalangin natin. Pero, yun, sabi nga, kahit hindi binigay ng Lord sa atin, kung ano yung ibinigay niya, kung ano yung sinagot niya sa panalangin natin, yun yung pinakadalas na nais niyang mangyari sa atin. And when we pray daw po, yan, sabi po yan, may tatlong bullet po yan. When we pray, hindi kailangan ng appointment. Yan. Amen po ba? Yan, di ba? Pwede kang mag-pray anytime, anywhere. Yan, sa jeep ka man, sa school, yan, nasa office ka man. Yan, habang naglalakad, habang nasa bahay. Yan, di ba? Anytime, pwede tayo lumapit sa ating Panginoon. And when we pray daw po, be transparent. Yan, huwag kang mag-self-censor. Yan, sabihin mo lahat ng stress, yan ang worries at happiness mo sa ating Panginoon. Dahil siya yung ultimate best friend daw po natin. Yan. And when we pray, faith makes the difference. Yan, di ba? Ano ba naman yung panalangin na walang pananampalataya, di ba? Yan. Para siyang salitang walang kahulugan. Di ba? Kaya, yan, importante po na when we pray sa ating Panginoon, nandun po yung buong pananampalataya natin sa Kanya. Di ba sabi nga po, ask and it shall be given to you. And so when we pray, then we should expect a breakthrough. Yan, sa prayer po natin. Walang malaking problema na hindi kaya i-solve ng Lord. Kaya, yan, pray lang po tayo lagi sa ating Panginoon. And pangalawa po, yan, worship. It's a lifestyle. Yan, di ba? Parang, lagi na natin narinig ito eh. Yan, worship is a lifestyle. Yan. Madalas pag sinabing worship po, yan yung iniisip lang natin yung kawitan, tugtugan, at sayawan. Pero yung true worship goes beyond yan, those things. Yan. It's about the attitude of our heart. Yan, na-recognize ng presence ng Lord. And sabi po dito, worship through obedience. Yan, worship through obedience. Yan, nababasa po natin sa Juan 14 verse 15. Yan, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Yan, yung paggawa po ng tama at pagkalo sa mga utos ng ating Panginoon. Yan, isa din po powerful form of worship. And sabi nga, yan, action speaks louder than words. Yan, and yung tunay daw po na pagsamba sa Diyos, yan, hindi lamang nakikita sa kung paano tayo awit, yan, darasal, and sa kung anong ginagawa natin sa mga ministry natin. Yan, mas nakikita daw po sa atin bilang isang Kristiyano kung tayo po mismo sumusunod tayo sa utos ng ating Diyos and kung paano po tayo namumuhay sa labas din ng simbahan. And yung pagsunod po, yan, is an ultimate expression din ng pag-ibig natin, ng paggalang at pagkilala po natin sa ating Panginoong Diyos. Amen, di ba? And, yun. Pangalawa po dyan, tama. Worship through generosity. Yan. Yung pamimigay po ng time, yan, nabanggit na kanina ng time, talent, treasure natin, yan, ay pag-acknowledge daw po na si Lord yung source po ng lahat sa buhay natin. Amen po ba? Yan, may iba po ba tayong source na wala naman? Yan. Kay Lord
Lord po lahat ng mula. Yan, lahat po ng meron tayo. And, yan, yung pagiging generous daw po ay nagre-reflect ng pag-ibig at katangian po ng Diyos sa atin. Na, si Lord mismo, di ba? Yan, He's a generous Father. Yan, hindi niya tayo kailanang pinagdamutan sa lahat ng areas ng buhay natin. Diba? Even, nasa simula pa lang, yung pagbigay niya sa atin sa nag-iisa niyang anak na si Jesus, diba? Yan, hindi niya ipinagkait yun. Pero, dahil mahal na tayo, yan, binigay niya sa atin si Jesus, yan, bilang tagapagligtas natin. And, yan, kapag nagbibigay tayo, yan, pag pinagamit din daw po tayo ng Lord para magbigay, yan, nagiging kasangkapan po tayo ng pag-ibig niya, yan, upang matugunan din po yung pangangailangan po ng iba. Diba? And bonus point daw po na kapag nagbibigay tayo, nag-share tayo din ng pagpapala sa iba. Yan, it's a form of worship. Yan, kagaya din po na sinasabi din sa 2 Corinthians 9, verse 7. Yan, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan. Yung pangatlo po is worship is surrender. And it means letting go of our control at saying na, Lord, your will be done, not mine. And yan daw po yung pinaka-challenging but most rewarding part sa pagiging Kristiyano. Yung kapag may sinabi na si Lord sa'yo na, surrender mo na yan. Yan. At sumunod ka sa Kanya. Yan. Tiyak na, yan. Grabe yung, rewarding siya na sumunod ka sa Lord. Diba? And sa pagsamba, ilalabas daw po natin yung ating mga baggage, yung mga dalahin natin, yung ating mga takot, yung pag-aadala, at maging yung ating mga karapatang malintawan. Sinasabi po dito na, parang sinasabi natin sa Lord na, Lord, hindi na ako yung mag-i-desisyon para sa sarili ko. Sinusurrender ko na, Lord, yung lahat ng bagay na ito sa'yo, sa paanan mo. And it's our way of showing na, yan sabi nga, pag na-raise mo na yung white flag mo sa Lord, and isabihin na hayaan mo na si Lord na kumilos sa buhay mo. And iba dito sa mundo natin na pag sumuko ka daw, yan, nakakahulugan daw yun ng pagkatalo. Diba? Yung pag nakita ka ng ibang tao na, sumuko na sa buhay si Kate. Yan, parang wala na siyang pag-asa. Yan. Yun yung nakikita sa atin ng mundo na talo tayo. Ngunit sa relasyon po natin sa Diyos, yan, yung pagsuko daw po ay nangangahulugan pagkahanap po ng tunay na kagayaan at kapayapaan. Amen po ba? Yan. Sabi din po dyan sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamati ko sa inyo alang-alang sa kapag ng Diyos, na ihandog niyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na hain, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na siya niyong spiritual na pagsamba. Yan. Sa Bible verse po na to, yan, yung ating spiritual na pagsamba or yung true worship, yan, ay hindi lamang sa pag-awit, kundi yung paghahandog po ng ating buhay. Yan. Na ating buhay. Yung pag-surrender din po ng ating buhay sa ating Panginoon. Yung pangatlo po, yan. Prayer fuels worship. Worship elevates prayer. Yan. Sige daw po, sabay-sabay daw po natin sabihin. Prayer fuels worship. Worship elevates prayer. Yan. Yung prayer at worship daw po ay parang dynamic duo. Yan. Hindi sila pwede paghiwalayin. Para silang super queens. And sabi po dito, ay prayer clears the path. Yan. By praying po, we confess our sins at hindi, pag nag-pray po tayo sa Lord, diba yan? Siyempre
prayer prepares us to meet God. Yan, di ba? Hindi lang tayo nagdadasal kasi yan, may hinihingi tayo sa Lord, yan, or may gusto tayong sabihin sa Lord. Kundi, yan, ginagamit or nag-pray din po tayo para yan, malinis po tayo bago po tayo humarap sa ating Panginoon. Yan. And sabi din po yan sa unang Juan 1 verse 9, and kung ipapahayag po natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at nilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Yan. So yung pagpapahayag po ng kasalanan, or when we let our God, or kapag hinayaan po natin na through prayer, sinabi po natin sa Lord yung lahat ng kasalanan natin. Yan. Ito po yung, dito po tayo, yan, nililinis ng Lord at pinapatawad ng Lord. And kapag nililinis na tayo sa lahat ng kalikuan, yung path po ay magiging malinaw. Yan. Sabi nga, di ba, kapag lumalapit po tayo sa Lord ng hindi po okay yung puso natin, yan, parang merong harang na nasa harap natin between you and God. Na hindi mo siya ma-reach, hindi mo parang ang layo ng Lord, parang gano'n yung feeling. And kaya importante po na we pray to clear the paths in our heart po. Yan. And yung next po, yan, worship lifts the spirit. Yan. Kapag nag-worship po tayo, yan, yung focus daw po natin. Yan. Ay, dito. Yan. Kapag nag-worship po tayo, focus po natin na yan, maaaring pag pupunta tayo sa church na nag-worship tayo, yan, yung isip natin lumilipat sa mga problema na meron tayo sa bahay, o yung mga silent battles na meron tayo. Yan. Nagkakaroon daw po tayo ng fresh perspective at joy. And kapag yan, nag-worship tayo sa ating Panginoon, and tinataas po natin lahat ng yan, ang alalahanin natin ng problema po natin sa Kanya. And kapag nag-worship tayo, yan, binabago natin yung focus mula sa ating problema, takot, at pag-aalala, and patungo po sa kadakilaan, kapangyarihan at kabutihan po ng Diyos sa ating buhay. And ito yun po yung nag-lift up ng spirit natin. And yung pagsamba daw po ay parang isang spiritual po na damit. Yan. Na ipinapalit po natin sa ating kalungkutan o sa bigat po na nararanasan natin. And yan, kapag isunod daw po natin yung spiritual na damit na to, parang yan, lahat ng bagay gumagaan. Diba? Nakawala yung thought, yung problema, yung takot. Yan, napapalitan siya ng kapayapaan na hindi kaya ibigay po ng mundo sa atin. And ayun po, sabi din po yan sa Isaiah 40 verses 30-31, sabi-sabay na daw po natin basahin, kahit ang mga kabataan ay napapagod at nagtutupay-pay, at ang mga binata ay nagdadapa at bumabagsak, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng lakas, sila'y lilipad na parang agila, sila'y tatakbo at hindi magpapagod, sila'y lalakad at hindi manlulupay-pay. Yan, yan. Yan. Though hindi daw po sinanggit directly dyan, yung salitang worship. Yan. Yung pag-asa po sa Panginoon na siyang yan, yung pag-asa po sa ating Panginoon na siyang gawa po ng pagsamba, yung nagdudulot po ng bagong lakas sa atin. Amen po ba? Yan, sa pagsamba po natin, yan, doon po natin nararanasan yung pag-asa. And yung kanyang tugon na iangat po yung ating spirito na yan, kahit na nakakapagod yung everyday life natin, yan, sa trabaho,
Sabi po dito, yan, bilang conclusion po, yan, prayer is talking to God, worship is loving God. Yan, let's make it a priority po na incorporate po natin itong dalawang bagay po na to sa bawat aspect po ng ating buhay. And wag po natin kalimutang mag-kneel down to pray at umawi ng papuri sa ating Panginoon. Yan, sa lahat po ng oras ng ating buhay. Yan. So, yun naman po para po sa ating sa salita po ng Lord po sa gabi na to. Yan. Sige po, yayin po na gusto po kayo sa panalangin. Yan. Tuloy ng Panginoon, salamat po sa mga salita mo na napagsalusaluhan namin. Tuloy na Lord na when we pray, nandun Lord yung kapayapaan, nandun Lord yung nasasabi namin Lord lahat Lord ng kilalaman Lord ng puso namin, lahat ng kabigatan Panginoon na meron kami sa aming buhay is wala pong naitatago sa inyo Panginoon. Patuloy Lord na salamat Lord dahil ato prayer na kakausap ka namin Lord God, we are able to communicate with you sa pamagitan po ng panalangin. And nawa Lord God na patuloy na hindi lamang sa pananalangin namin masambit yung lahat ng nais namin sabihin, kundi maging sa pagpupuri namin sa iyo Panginoon is nandun Lord na maitaas ka po namin sa aming mga buhay. Masambit po namin sa aming mga labi kung gaano ka po kadakila Panginoon, kung gaano po kasarap Lord God na maglingkod sa ibang puri sa iyo Panginoon. Salamat po Panginoon, patuloy Lord na naakin na po namin Lord yung katagumpayan po sa gabi na ito Panginoon. Ito po yung aming dalangin na may pagpapasalamat in Jesus' name. Amen. Hindi po ang Panginoon yan sa buhay ng ating kapatid at sa kanyang naibahagi sa pangyarihan ng panalangin at pagsama. And para po sa ating pananalangin, and kuha po tayo ng partner na hindi pa natin nakaka-partner o nakapartner na po natin lahat. Sige po, sa bawat kapartner, dapat po talaga may intercessor na kapartner din po. Sige po. Ayan. Salamat po sa mga naging kapartner natin sa gabi nito. Bago po sa ating pagbibigay, kaya yung basahin ko ang Ephesians 4, verses 4 to 6. May iisang katawan at isang spirito kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag na Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Yan, pag-pray po natin yung body of Christ at yung mga pastor po na ginagamit po dito sa ating iglesia ng Great Commandments ng Diyos. Sige po tayong lahat. Ang Diyos sa naman po, Diyos ng pag-ibig, sa araw ng Miyerkules, body of Christ, pinagpapanalangin namin na itinagtamas namin sa pagkakaroon
kami na nakakadagdag na ito sa paglago spiritual, Panginoon. Pagpalain niyo mo ang mga pastor na ito, muli kay Pastor Dan, kay Pastor Erwin, kay Pastor Rodel, at maging kay Pastor Ruiz. Ngayon ka sa gabi nito, Panginoon, maraming salamat po, maging sa mga salita mo, Panginoon, na aming narinig sa pamamagitan ng aming kapatid na kapangyarihan po ng panalangin. At pagsamba, ilay nga po na sa lahat ng pagkakataon, kami ay manalangin. And sa aming pagbibigay, Panginoon, pagpalain niyo po at pakabasbasan ang pagbibigay nito ng aking mga kapatid, Panginoon. Patuloy na magamit ang mga halagang ito sa ikalalagong parang yung ministeryo dito po sa bayan ng Limay at sa mga pagawain pa po dito sa inyong iglesia. Purihin ka, O Diyos, ito pong aming panalangin sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan po natin yung papulit ka sa praise God. Sino mong sasama sa Pampanga? Excited pa natin si Kuya. So, sino po, aansad po ang ating gawain po sa lugar po ng Pampanga. Winner po tayo na for sa meron po siya. Meron po siya. Naging na po yung ating ibinayad po. So yung practice ko natin for basic worshiping, so balik po tayo sa normal strategy po natin. So Saturday po, for bad practice, Friday po din sa street po yung ating choir. And for other announcement, meron po kasi na siya ayan po. Pakicheck na lang po yung ating GC sa bahay ng ministry po kung may mga special na announcement po tayo. Sige po, tayo po tayo church, para po sa ating mga sa prayer. Announcement sa praise and worship, yung mga backup singer na sa darating pong linggo, nag-alis po tayo ng sound system. Ngayon, video, wala po kasi ng power yung ating house. Kaya, pakiusap po na sa darating pong Sabado, darating po yung mag-aalis ng sound system. At para po sa during pantahin, hindi naman siya kami nauwi po kasi siya ng pilar. Kaya sabi ko sa kanya kahapon, makipag-practice siya dito sa atin ng alas 4. Habang nagpa-practice kasama yung backup singer para may-tip na po kasi bibili din po tayo ng panibagong mixer. Yan. At nire-request sa amin yung ating mga amplifier ng guitar ng bass, ng keyboard, medyo taas. Kaya lalagyan po natin siya ng stand. Bukas, alin po yung isa gagawin. Kaya puri yung Panginoon at sabi ko nga ay talagang naghahabulin silang oras yung nakausap kay Brian dahil paalis din pala katapusan ng balikan ng October. Sumasakay pala sa barko yun. Kaya sabi niya, sige sa hanggang katapusan na ito pagkaka. Puri yung Panginoon at napagbigyan lang po nung linggo, yung praise and worship, dahil ginagawa yung Panginoon para po maayos yung ating po sa system. Sige po, tayo po manalangin. Manalangin Diyos ng kapangyarihan sa lahat po rin ako, Panginoon, nagpupuri yung papasalamat po kami sa tagumpay ng aming pong gawain po na ito, sa aming pong pagpupuri, pagsamba po, Panginoon, sa aming pong mga panalangin, maging ito man ay aming pong mga personal na prayer request, maging aming mga prayer item po, Panginoon, ay tinulong sa inyo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ay patuloy na pagkakagawa sa mga isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang siyang nagbibigay po palagi sa amin ng kasabitan po, Panginoon.
upang sa mga ganitong gawain, kami po ay maka-attend po Panginoon, sama, maranasan po namin po Panginoon ang iyong banal na presensya habang kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyong kakalaran. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na dalangin po namin, kapatuloy ang pagkalooban po Panginoon, sabihan pa po Panginoon, bawat miyembro ng iglesia po na ito upang kami po ay sama-sama pagpanalanginan tuwing araw po ng Miyerkules. Salamat po at maging sa gabi po na ito, patuloy Lord na tinatasin po namin sa inyo yung buhay po nila Inlet po Panginoon sa kanya pong nanay na nasa hospital po Panginoon Lord, dalangin po namin makatagpunin po yung lahat ng kanilang po mga pangangailangan. Pinasyan mo ito po Panginoon, lalo pili po Panginoon pagalingan ng kanyang pong nanay na Inlet na patuloy Lord na kanyang po ito maranasan. Pagkalubulan po sila ng katsagalan po Panginoon, lahat ng kanyang pong ginagawa po Panginoon, ang pagpapantay at naging po palagi po Panginoon yung inyong paggabay po sa kanila po Panginoon, lalo pili po pag-support po sa kanilang pong buhay at patuloy na ikaw po siya pagparanas po ng pag-aalaman po Panginoon para po sa naranasan din po ni Lindet para po sa kanyang pinanay. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord, ay dalangin po namin ang kagalingan ay patuloy po maranasan namin po ni Lindet. At sa bawat isa po sa amin po Panginoon, Lord, na dinatuloy po ng ligtas sa lugar po na ito upang ikaw ang aming po makapurihan, masamba po Panginoon. Narinig po kami ng ligtas sa lugar po na ito, Lord, dalangin po namin sa aming pong pag-uwi ay patuloy Lord na ang iyong pag-iingat palagi ay patuloy po namin itong maranasan at hindi po kami naligtas sa aming pong mga tahanan at patuloy po namin yung aming pong mga mahal sa buhay na narin din po yung galas sa kanilang po mga puso. Salamat po Panginoon sa aming pong saluhan sa gabi po na ito, pakainin sa inyo po sa pagkalakasan po ito ng aming pong mga physical na pangangalaman. Baligyan po ito ng maraming beses sa mga tao hanggang sa pagkanda po ito. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos na pag-ibig, nanggagaling sa ating Diyos na pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong pagkakasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless.